Ako po, mukhang ko na to, matutuluyan na tong si Meow Meow, Tokis. Matutuluyan tong si Meow Meow. Punto by punto tayo. Sige ka. Pakinggan natin dito si attorney. Huwag natin bibilisan. Normal lang kasi 9 minutes lang naman to eh. Alright. Gawin nating normal yung speed. Fast forward ng konti. Wala nang maraming paligoy. Kuro-kuro. Diretso tayo. Hey, Punto. Diretso. shoutout po sa mga bagong pasok. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. May panibago na namang mga kaso si Kiko Barsaga. Agoy. May panibago na namang mga kaso. Ha? 'Di ba kinasuhan na siya ng cyber libel? May razon. Kinasuhan siya ng cyber libel ng negosyante, bilyonaryong negosyanteng si Enrique Razon. Pati si Puno. Although nag-sorry na sana siya, sabi niya nag-apologize siya. Sorry daw. Kakausapin niya personal. Pero hindi pa nga tinatanggap ni Razon, wala pang reaksyon si Razon sa pag-sorry niya, May pag-apologize kay niya. Puno. Sinampahan na naman ng pangalawang kasong cyber libel. Ha? Si Ronaldo Puno naman ang nagkaso sa kanya, yung sa NUP yan, yung National Unity Party. Ako po. At kasasampa lang ng kaso ni Ronaldo Puno, nagsampa pa ng pangatlong cyber libel case. Si ano naman? Multiple si anong pangalan ba ni cases. Valeriano ba yan? Ha? Yung congressman ng Manila? Ha? Oh. Sige. Nagsampa si Valeriano. Meow meow pa more. Complaint affidavit si Manila 2nd District Representative Ako Roland po. Valeriano laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga kaugnay ng reklamong cyber libel ng umano'y mapanirang social media post laban sa mga miyembro ng National Unity Party o NUP. Ayon sa reklamo, inakusahan umano ni Barsaga ang mga mababatas sa NUP ng pagtanggap ng suhol kapalit ng suportang politikal bago ang 2025 elections. Agoy. Kaya siguro, kaya ako nag-file ng case to prove na hindi totoo yung sinasabi niya. Kaya siguro paglabas ng resolusyon ng korte, doon natin malalaman kung sino yung tama. As far as I'm concerned, wala akong tinatanggap, wala akong or anything. Wala na. Definitely isang malaking lie. Pagigit pa ni Valeriano na ang naturang pahayag ay isang publikong akusasyon ng bribery na inilathala online nang walang ebidensya. Batay sa reklamo, lumabag umano ang post sa Cybercrime Prevention Act of 2012 at sa mga probisyon ng Revised Penal Code hinggil sa libel. Pahayag pa ni Valeriano na ang alegasyon ay hindi lamang laban sa isang individual, kundi sa isang malinaw na tinukoy na grupo ng mga mambabatas. Dagdag pa niya, ang naturang post ay nakapinsala umano sa reputasyon ng NUP at nagdulot umano ng hinala sa publiko. Samantala, binanggit sa complaint affidavit na si Barsaga ay nauna nang sinuspinde ng House of Representatives kaugnay ng hiwalay na issue sa social media conduct. Sa kasalukuyan, wala pang pahayag si Representative Kiko Barsaga kaugnay ng reklamong inihain laban sa kanya. Pangatlo na. Congressman Valeriano, nagsampa ng pangatlong taso ng cyber libel. Sabi ni Congressman Valeriano, sana magpakabuti na, bumait na itong si Meow. Ewan natin kung ano nang gagawin dyan ni Barsaga. Tinagtad na ng mga cyber libel cases, tatlo na. Una kay Razon. Nagsuri na siya kay Razon, nag-apologize na sana siya. Pero hindi pa naman alam kung tinanggap ni Razon o hindi. Kakausapin niya daw personally. Bigla, kahapon lang nag-file ng kaso si Antipolo Representative Puno. Ngayon na namang araw, mayroon na namang pangatlo, si Manila Representative Valeriano. Kaya tatlo na. Paano niya na ngayon lulusutan yan? Yan yung problema dito kay Kiko Barsaga. Nipo baby kasi masyadong feeling entitled, mayabang. Yan yung problema diyan. Hindi niya naiisip na yung kanyang ama na si Pidi Barsaga, tumagal sa politika yun, nakikisama yun sa mga kapwa niya politika. Ay really? Allen Valencia? Totoo yan? Nakikisama yun. Hindi kinakalaban ng mga kapwa niya politiko nun. Tumanda na yun sa politiko, sa politika, ganun yun. Tsaka, yun? Nung nakalaban daw noon si Gilbert Rimulya, kapatid nila John Vic at Crispin, nakalaban ni Congressman Pidi Barsaga sa pagkakongresista ng Dasmariñas, mahigpit yung laban. Talagang pahirapan yung laban kasi Rimulya versus Barsaga. Pero tinulungan daw ng sabi ni Ibardoni, tinulungan daw si
si Pidik Barsaga ni Rason. O kaya mayroon palang tatanawin na utang na loob itong mga Barsaga sa Rason. Siguro napaliwanagan nitong si Barsaga, si Kiko, na-realize niya. Mayroon pala kaming utang na loob diyan kay Rason. Ha? Kaya nag-sorry, nag-apologize. Kaya lang huli na 'yan. Pero di ba, attorney, sabi niya nung nagpa-press ko na naman siya, di ba? Sabi niya, I will fight kung hindi ako susuportahan ng mga kasama kong congressman o kaya ng gobyernong to, I will fight the Razon. Kalabanan daw niya ngayon, nag-ibang ihip ng hangin. Agoy. Yung kanyang mga yabang, yan yung problema eh. Akala niya, napakagaling niya na, akala niya, kaya niya na ang mundo. Ngayon, pinagkakaisahan siya ng mga kongresista. Lalo na yung partido ng kanyang ama. Yung ama niya, founder ng NUP, dating president yata. National Unity Party. Tapos kinakalaban niya yung partido ng ama niya, NUP rin. So, kaya ngayon, talagang pinagtulong-tulungan na siya. Ni Rason, ni Puno, ni Valeriano. Lahat haharapin niya yan. Yan yung ngayon ni Barsaga. Hindi siya makagalaw. Hindi talaga siya Wala na siya sa Kongreso, suspended. Wala na siyang oras. Aatin na lang siya sa mga hearing. Anak ng kamote. May plano pa yatang i-extend yung kanyang yung kanyang suspension. Suspended siya ng 60 days. Ay ang plano pa i-extend daw. 6 months. O kung hindi i-expel na daw. Kaya na ito eh. Wala na. Nare-realize niya na ngayon. Huwag siyang masyadong mayabang. Hindi niya kaya yan. Wala na. Nasa ugali na talaga niya yan, attorney. Halatado na eh. Ganyan na talaga siya, attorney. Nako po. Kitang-kita naman yung gagalawan pa rin, di ba? Nako po. Ipipilit pa rin niya yung gusto niya. Kung resista, kakalabanin niya yung sino ba siya? Tama, sino ba siya? Yung una, ano kasi mga gusto niyan? Lusubin daw yung Malakas lusubin yan. yung Forbes Park. Ay, may Forbes Park. Yung bandang huli, umatras. Nawar na alam niyang kakalabanin niya yung mga bilyonaryo dyan sa Forbes Park. Inatras niya. Itong si Barsaga, sulong-sulong ito, abante-abante, tapos aatras. Tulad nun. Lusubin na raw ang pasukin na raw ang Forbes Park. Yung mga DDS naman na napaniwala niya, naman, sige, lusubin na natin ang Forbes Park. Ilan lang sila ang bahay doon? ni Romualdez, saka ni Saldico. Nang siyempre, umalma yung mga residente ng Forbes Park, ay mga bilyonaryo ba na, bakit yung papasukin ng Forbes Park? Hindi niya magawa, hindi niya tinuloy. Nagpakita lang siya isang oras yata, umalis na. Di galit na galit yung mga DDS. Galit na galit yung mga tagasunod niya. Kala namin, yung leader namin, magaling ka, matapang ka, bigla ka mo kaming iniwan. Nag-computer Unti-unti, games. nawala na yung suporta sa kanya ng mga DDS. Ang sunod naman ang ginawa niya, pumunta ng Mindanao. Mindanao Republic naman daw. Nananawagan ng Mindanao Independence. Secession naman yun yung kaso niya. May kaso siyang inciting to sedition eh. Inciting to sedition. Tapos ngayon, tambak na cyber libel. Di sakit ng ulo niya yan. Mga cyber libel, 3 na. Inciting to sedition. Inciting to rebellion. Di siguro, na ito, sinasabo na ito ng ina niya. Yan ang mga yan ang mga nangyayari diyan kay Barsaga. Kaya tad ngayon yung mga kaso niyang kinakaharap eh. Nasubrahan kasi ng yabang ni Po Baby feeling entitled eh. Ay naalala niyo yan noon, binastos rin nga yung ama niyan eh. Nagsasalita sa stage si Indrosilene Robredo, biglang umakyat, bastos. Talagang noon pa bastos na yan, kaya tama rin yan, maturuan niya ng leksyon. Maturuan ng leksyon. Yan na ngayon yung leksyon niya. Bunyog! Salamat, morning and Halika na kasama ka. check pa tayo ng isa. Kasi ang maganda kay Attorney Enzo Recto Mabsat, ang iiksi na yung kanya, mga in-upload niya, less than 10 minutes, 8 minutes, ganun lang, no? Pero at least malaman pa din kahit papaano. Right, salamat Attorney Enzo. Isa pa nga kay Attorney Enzo, puno kontrobersya sa mga kumpanya ni Leviste. Ayon kay John Vic Revilla, magbubudots kasama ang mga mga bagong kakosa sa Quezon City, alak na kamuo nga. Nako po, magbubudot siya doon. Ang ganda. Siya yung unang gagamit doon sa bago. Sa bagong pagkulungan. Di ba pinakita na yung kulungan ng mga sangkot sa flood control? Yun na yun.
Agoy, nako po. Mga senador kampe dati kay Sara, di na ngayon makaporma. Alay, grabe. May mga ganda ng topic ni attorney. Oh. Agoy. Sige, bale, mamaya abangan natin yun mamaya, Mabsat.